Bago ang lahat, shoutout muna tayo kay Idol Joseph Saga sa iyong pagbigay ng super thanks, maraming salamat po, at shoutout na din po sa mga taong sumusubaybay nitong ating kwento, at dahil nasa latest chapter na tayo ay medyo matagal ang pag-update, kaya pagpasensyahan nyo na at ngayon tuloy tayo sa ating kwento. Sa huling part ng ating kwento ay dito makikita si Mr. Veron at ang matanda na kanilang binabantayan ang tatlong mga dwarf na binigyan ng trabaho ni Buro na sa buong araw ay dapat na magtrabaho sila sa bukid ng walang pahinga. Tawang-tawa naman itong si Mr. Veron sa kanyang panunood sa mga dwarf na nagtatrabaho sa bukid, dahil ito pa raw ang unang beses niyang nakakita na ang isang dwarf ay nagtrabaho sa bukid. Makikita itong isang dwarf na pinagbubungkal ang lupa, habang itong dwarf na mayroong pulang buhok ay pinag-araro sa bukid, samantalang ang isa pa ay itinalaga ni Buro na siya ang magtanim ng mga butil ng bigas. Habang walang tigil na nagtrabaho ang tatlong pasaway na dwarf ay maririnig ang boses ni Buro na kanyang sinigawan ang tatlong dwarf na kinakailangan na kanilang matapos ang kanilang gawain hanggang sa lumubog na ang araw. Kung gusto pa raw nilang mabuhay ay mas mabuti pa na magtrabaho sila ng walang tigil hanggang sa sila ay mamatay. Lumipat naman ang eksena sa kalagitnaan ng gabi sa kagubatan ng Leganza. Makikita dito ang hukbo ng Gory na sila ay nagkampo para dito na sila magpalipas ng gabi. Ang ibang mga sundalo na nasa labas na nagbabantay ay nagsindi sila ng apoy para maibsan ang matinding lamig. At sa loob naman ng tent ay makikita dito ang babae na elf na kanyang tinitingnan ng kasama niya sa loob. Dahil magpasa hanggang ngayon ay nananatili pa rin na nagtataka itong si Jinshen at si Uro sa totoong katauhan ng babaeng elf. Kaya inutusan ni Jinshen si Rizal na kanyang tanungin ang babae na kung bakit siya kinulong doon sa kastilyo ni Baron Alvin. Bago nagtanong si Rizal ay nagbigay muna siya ng pagbati sa babaeng elf, sinabi pa niya sa babae elf na bilang isang anak raw ng kagubatan na sumasagisag sa pagkakaisa at nakakakita sa diwa ng mga bagay, siya na isang mage na si Rizal ay nagpaparating ng pagbati. Sa pagbigay ng pagbati ni Rizal ay nagpapasalamat naman sa kanya ang babae na elf, siya raw na si Heidia na isang mataas na angkan ng mga elf ay nagbibigay din ng pagbati. Nang narinig ni Rizal na ang babae pala na kanyang kausap ngayon ay isang mataas na elf ay hindi siya makapaniwala na masyadong nagulat. Kaya tinanong siya ni Rizal na kung bakit ang katulad niya na isang mataas na elf ay pinagdaanan ng ganitong pagpapahirap. Katulad ng mga tao ay maihahambing na siya katulad ng mga matataas na pari. Paliwanag naman ni Heidia na sila raw na mga matataas na angkan ng elf ay naglalakbay sa iba't ibang angkan ng mga elf para magbigay basbas sa mga bagong silang. Noong panahon na kanyang ginagampanan ng kanyang trabaho ay nahuli siya ng mga sundalo doon sa teritoryo ni Baron Alvin, dahil mayroon silang rare na item na tinatawag na mana shackle ay wala na siyang paraan para makatakas. Sabi naman sa kanya ni Rizal na kahit ang mga karaniwan na mga elf na mapagmahal sa kapayapaan ay kapag malaman nila na sinasaktan ng isang high elf ay sila ay nagiging nakakatakot na puwersa sa paghihiganti, at ano din ba ang binabalak ni Baron Alvin kahit alam na niya ang kahihinatnan sa kanyang mga ginawa. Si Jinshen na nakikinig sa pag-uusap ng dalawa ay kanyang naunawaan ang lahat, samantalang itong si Uro ay nakikiusap kay Rizal na sana pahiramin siya ng singsing ng kanyang guro. Pinatigil naman ni Jinshen si Uro sa pagsasalita dahil ang singsing na pagmamayari ngayon ni Rizal ay pamana galing sa kanyang guro, at bakit naglakas siya ng loob na hiramin ang singsing para lang sa personal niyang kinakailangan. Dahil dito ay naging malungkot si Uro na humihingi ng patawad kay Jinshen at kay Rizal, tanong naman ni Uro kay Jinshen na bakit ang dakilang general ay agad lang niyang kinuha sa kanyang guro ang singsing. Sa tanong ni Uro ay nagalit lang sa kanya si Jinshen dahil paano raw ba ito naglakas ng loob na magsalita ng ganoon na hindi ka nais-nais. Sa gitna ng mga kahilingan ni Uro ay dahan-dahan na tumayo si Heidia sa kanyang upuan, si Uro nang kanyang napansin na lumapit sa kanya si Heidia ay nagtataka siya kung ano raw ang gagawin nitong fairy. Pero ang labis na ikinagulat ni Uro dahil bigla na lang hinawakan ni Heidia ang kanyang ulo, sabay itinapat ni Heidia ang kanyang ulo sa ulo ni Uro para tingnan kung ano ang diwa ni Uro sa hinaharap. Habang patuloy pa rin si Heidia sa kanyang ginawa ay mayroon itong ibinigkas na salita na sila lang na mga elf ang nakakaunawa, at sa ilang saglit ay nagulantang si Uro dahil bigla na lang nagliwanag ang kanilang buong paligid, maging si Rizal at si Jinshen ay hindi maalis ang kanilang tingin sa ipinapalabas na liwanag ni Heidia. Ang dalawang sundalo na nakabantay sa labas ng tent ay hindi nila mapigilan na lumingon sa loob ng tent na nagtataka kung ano ba ang liwanag na lumalabas. Makikita ang maraming liwanag na pinapalabas ni Heidia na dahan-dahan na itong naglalaho, matapos doon ay tuluyan na nga na inalis ni Heidia ang kanyang noo sa noo ni Uro.
Kahit natapos na ang proseso ay patuloy pa rin si Uro sa kanyang pagtataka kung ano ba ang ginawa sa kanya ng fairy. Kasabay nito ay nagsalita si Heidia kay Uro, sinabi pa niya kay Uro na siya raw na si Heidia by Fumir na isang mataas na angkan ng mga elf ay nagbigay ng pagbati sa isang marangal na mandirigma. Gulat naman itong si Uro na hindi makapaniwala dahil ngayon ay malinaw na niyang naiintindihan ang mga sinabi ng fairy. Tuwang-tuwa pang sinisigaw ni Uro na ngayon ay malinaw na niyang naiintindihan ang ginagamit na wika ng fairy. Si Jin-chan na nagtataka din ay kanyang tinanong si Rizal na kung ano raw ba ang mga nangyari. Habang nakaluhod si Uro na nagbigay ng paggalang kay Heidia ay ipinaliwanag ni Rizal kung ano ang mga nangyari dahil sa kadahilanan ng mga high elf ay mayroong kakayahan na gumamit ng banal na kapangyarihan upang iayon ang kanilang wika sa kanilang kinakausap. Ngunit natigil si Uro sa kanyang pagpapasalamat kay Heidia dahil napansin niya na bigla na lang itong umupo sa kanyang harapan, sabay tiningnan ni Heidia ang mga mata ni Uro, makikita ang dalawa na sila ay nagkatinginan sa kani-kanilang mga mata. Ipinaliwanag pa ni Heidia kay Uro na kanya raw nararamdaman ang isang malakas na hangin, isang continental na hangin na humahampas sa lupain. Sa ipinaliwanag ni Heidia ay masaya na nagtanong sa kanya si Uro na kung ang kanya raw bang itinutukoy na hangin ay ang kanyang sarili, na pinasangayunan naman ni Heidia ang tanong sa kanya ni Uro, sabay muli na namang lumapit si Heidia kay Rizal upang ang matanda na naman ang kanyang suriin. Dito ay tiningnan ni Heidia ang mga mata ni Rizal at kanyang ipinaliwanag sa matanda na darating ang panahon na mababasag ni Rizal ang humahadlang sa kanyang kaliwanagan at makakamit niya ang pagkakaisa sa ilalim ng panahon. Matapos sabihin ni Heidia ang salitang yun ay nagpasalamat sa kanya si Rizal para sa pagturo sa kanya kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Bigla naman na nagsalita si Jin-chan na kanyang natanong na kung ano raw ba ang ginagawa ng babae, paliwanag naman ni Rizal na isa sa mga abilidad ng mga high elf ang makita ang totoong diwa ng isang tao. Sa nalaman ni Jin-chan ay naging seryoso ang kanyang tingin kay Heidia, sabay lumapit siya sa babaeng elf at kanyang tinanong na kung nakikita raw ba niya ang kanyang diwa. Sa tanong ni Jin-chan ay tumingin lang sa kanya si Heidia. Dito ay nakita ni Heidia sa kalooban ni Jin-chan ang puro itim na kawalan. Kahit tiningnan na ni Heidia ang buong paligid ay ni isang liwanag ay wala siyang nakita. Kaya nagtataka na lang siya na posible raw ba na mayroong isang tao na hindi niya kayang basahin ang kanyang diwa. Habang patuloy pa rin na ipinikit ni Heidia ang kanyang mga mata ay dahan-dahan niya itong iminulat, sabay nagtataka siya na kanyang pinapaalam sa ating bida na ni isa ay wala raw siyang nakita. Ang tangi lang niyang nakita ay isang ganap na kawalan na tila ba walang katapusan. Sa ipinaliwanag ni Heidia kay Jin-chan ay hindi na lang siya nakapagsalita dahil hindi niya nakuha ang gusto sana niyang malaman para sa kanyang sariling diwa. Ngunit sa gitna ng katahimikan ay bigla na lang tumawa ng sobrang lakas si Uro, dahil naunawaan na raw niya ang lahat, sinabi pa niya kay Heidia na kung ang kanya raw bang tinutukoy na walang laman ang ulo ng kanyang general. Dahil dito ay tumingin ng diretso si Jin-chan kay Uro na masyadong nainis, sabay maririnig sa buong lugar ang malakas na pagsabog dulot ng suntok ni Jin-chan sa ulo ni Uro. Matapos suntukin ni Jin-chan si Uro ay agad na nawalan ng malay si Uro at kitang-kita na kinaladkad ito ni Jin-chan palabas sa loob ng tent. Kaya wala na lang ibang nagawa si Heidia kung hindi tingnan si Uro na kinakaladkad ni Jin-chan papalabas ng tent habang lumabas ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. At nang tuluyan ang nakalabas ng tent ang dalawa ay muli na namang ipinikit ni Heidia ang kanyang mga mata na kanyang nasabi sa kanyang sarili na talagang isang ganap na kawalan ang kanyang nakita sa diwa ng ating bida, o marahil ba na ang kanyang nakita ay isang ganap na walang hanggang kakayahan na yakapin ang lahat. Lumipas ang kinabukasan ay makikita ang buong hukbo na kanila nang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kalagitnaan ng masikip na daanan ng kabundukan ng Leganza. Habang mabilis na pinapatakbo ng mga nangunguna ng mga kabalyero ang kanilang kabayo ay mayroon silang narinig na malakas na ingay sa kanilang unahan. Kaya nanlaki na lang ang mga mata nitong isang sundalo na nagtataka kung ano raw ba ang nakaabang sa kanilang unahan. Nang malinaw na niyang nakita ang maraming bilang ng mga orc ang nakaabang sa kanila ay kanyang inutusan ang iba pa niyang mga kasama na magdahan-dahan sila sa pagpapatakbo ng kanilang kabayo. Pinaliwanag din niya na sa kanila raw unahan ay nakaabang ang maraming bilang ng mga baboy. Ang grupo ng mga halimaw na nakaabang sa kanila ay pinapangunahan ng isang troll na si Bukabol, ang anak ng troll na si Mukabol na namatay doon sa village. Sinisigaw pa nitong pinuno ng mga orc habang kanyang tiningnan ang mga kabalyero na nasa hulihan raw ang mga mamamana kaya sa nakikita niya ngayon ay uusad dito sa kanilang kinaroroonan ang mga kabalyero.
Inutusan din ni Uro ang ibang mga sundalo na ang ibang mga sundalo na nasa kanyang kaliwa ay dapat na sumunod sa kanya. Samantalang itong pinuno ng mga orc ay inutusan niya ang kanyang nasasakupan na gumawa ng formation para pigilan ang mga tao na kabalyero. Sa ibinigay na utos ng pinuno ng mga orc ay makikita silang lahat na lumikha ng malaking pader para harangan ang grupo ng mga kabalyero na papalapit na sa kanila. Sa isip-isip naman itong pinuno ng mga orc na siya raw na si Bukabol ay hindi katulad ng kanyang ama, dahil ang naging pagkakamali lang raw ng kanyang ama noong nakaraan na digmaan ay binigyan niya ng puwang na magkaroon ng daanan ang kanilang mga kalaban. Sila ay nagsiksikan doon at dahil nagkaroon ng daanan ang kanilang kalaban ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga mamamana na umatake sa nilikha nilang pader. Pero siya na si Bukabol ay kanya nang hinarang ang lahat ng mga daanan na maaring daanan ng mga mamamana, kaya wala na silang takas sa kanila. At sa nakita din niya ngayon ay parang wala naman mamamana sa mga sundalo na nandito, silang lahat ay puro nakasakay ng kabayo, kaya sa pagkakataon na ito ay siya na ang mananalo sa digmaan. Si Uro na pinapanood ang ginawang taktika ng mga orc ay nasabi na lang niya na kung anong uring lugar raw ba ito dahil itong mga nilalang na tinatawag nilang orc ay nagsiksikan lang sa gitna ng daanan. Sa isip-isip naman itong si Heidia na sa nakita raw niya sa ginawang formation ng mga orc ay mahirap itong wasakin sa pamamagitan lang ng pagsugod ng mga kabalyero, sa karaniwan ay maghihintay muna sila ng pangunahing puwersa o kaya gagawin itong labanan sa malapitan na saklaw. Ngunit ang kanyang pinagtataka bakit patuloy pa rin silang sumugod sa mga orc. Pero natigil sa iniisip si Heidia nang napansin niya na si Uro ay itinutok ang kanyang pana kahit nakasakay sa kanyang kabayo, at nang paglingon din niya sa kanyang likod ay maging ang ibang mga kabalyero ay itinutok ang kanilang mga pana kahit nakasakay silang lahat sa kabayo. Kaya nasabi na lang nitong si Heidia sa kanyang sarili, na hawak-hawak nila ang pana sa pareho nilang kamay na tila ba hindi sila nakasakay sa kabayo, kahit ang mga lahing elf ay hindi kayang gawin ang ganito habang nakasakay sa kabayo. At napapatanong din siya na kung ang ginagamit raw ba nila ngayon na palaso ay parehong palaso nung nakita niya na pinawalang bisa ang communication mage. Ngunit biglang natuon ang pansin ni Heidia kay Uro dahil pinayuhan siya ni Uro na humawak siya ng mabuti. Kaya ang tangi na lang ginawa ni Heidia kung hindi ipinikit ang kanyang mga mata habang mahigpit na nakahawak sa katawan ni Uro para hindi siya mahulog. Samantalang itong si Uro ay ngiting tagumpay habang kanya nang itinaas ang kanyang pana para patamaan ang mga orc na nakaharang sa kanilang daanan. Kasabay nito ay naghudyat na nga si Uro sa lahat niyang mga kasama na kanila nang pakawalan ang kanilang pana, at nang tuluyan ang pinakawalan ang mga pana ay makikita ito na lumipad na sa itaas papunta sa mga orc sa kanilang unahan. Makikita itong isang orc na nasa pinakaitaas ay tinamaan ng palaso ni Uro at agad na nawalan ng buhay. Maging ang iba pa ay sabay-sabay na tinamaan at ito ay nagdulot upang dahan-dahan nilang nabitawan ang mahigpit nilang pagkahawak. Si Heidia na nakakita na isa-isang tinamaan ng mga orc ay hindi siya makapaniwala at nasabi niya sa kanyang sarili na ang dahilan lang raw kung bakit napakatumpak ng mga palaso nilang mga elf ay dahil sumasabay sila sa hangin. Ang mga palaso na hinuhugis ng mga elf na nagmamahal sa kalikasan ay ginagabayan mismo ng kalooban ng kalikasan. Ngunit itong kanilang palaso ay hindi niya nararamdaman ang kahit kakaunting bakas ng espiritu ng kalikasan, kakaiba ang kanilang pagsalakay gamit ang pana kumpara nilang mga elf, at kahit malaya silang nakatutok habang tumatakbo ang kabayo ay mas mabilis pa rin ang kanilang mga palaso kumpara sa kanilang mga elf. Hindi lang mabilis ang kanilang mga pana kung hindi mismong siya ay hindi makita kung saan tatama ang mga palaso, kaya walang kahirap-hirap na napapabagsak nila ang kanilang mga kalaban. Makikita naman itong pinuno ng mga orc na maging siya ay tuluyan ng bumagsak sa lupa. Habang siya ay nakahandusay sa lupa ay nasabi na lang niya na hindi raw ito maari, paano raw na ang isang tao ay kayang tumutok ng pana kahit nakasakay sa kabayo, ngunit natigil sa kanyang iniisip ang pinuno ng mga orc nang nakita niya sa kanyang itaas na isa-isang bumagsak papunta sa kanya ang kanyang mga kasamahan na mga orc na tinamaan ng mga pana, kaya wala na lang siyang ibang nagawa kung hindi sumisigaw na humihingi ng tulong. Pero natigil ang kanyang pagsigaw nang mayroon siyang napansin na tumawag sa kanya galing sa itaas. Ito pala ay ang kanyang ama na nakatingin sa kanya, na tila ba tinatawag niya ang kanyang anak na sumunod na siya doon sa kabilang buhay, kaya hindi na lang mapigilan itong si Bukabol na umiyak dahil siya raw ay susunod na sa kanyang ama sa kabilang buhay. Matapos doon ay tuluyan na nga na bumagsak kay Bukabol ang marami niyang mga kasama na tinamaan ng pana at iyon ay nagdulot upang mawalan siya ng buhay. Samantalang ang ibang mga orc na hindi tinamaan ng mga pana ay isa-isang pinagpapatay ng mga kabalyero,
Wala na silang sinayang na oras dahil kahit sinong orc na kanilang madadaanan ay kanilang pinagsasaksak ng kanilang mga sibat. Habang abala ang mga kabalyero na nanguna sa pagpatay ng mga orc ay makikita naman sa kanilang likod na nakasunod ang mga kariton na mayroong dalang mga kagamitan galing sa kastilyo ni Baron Alvin. Samantalang itong si Gerard ay napanganga na lang siya na hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita. Paano raw ba ito posible na ang isang kabalyero na nakasakay sa mga kabayo ay kayang tumutok ng tumpak ng pana ng sobrang bilis? Kahit ang mga Imperial Knight ay wala pang ganitong mga sundalo na mayroong kakayahan na tumutok ng pana habang nakakabayo. Kahit sobrang bilis na ang takbo ng mga sundalo ay itong si Gerard ay nananatili pa rin na natulala sa hindi kapanipaniwala na kanyang mga nasaksihan. Kaya wala na lang siyang nagawa kung hindi napabahing na lang siya na kanyang ipinikit ang kanyang mga mata, at nasabi niya sa kanyang sarili na kalahati raw sa 100 nitong mga sundalo ay puro mga knight. Ang karamihan sa kanila ay magaling humawak ng espada. Kahit ang mga Imperial Knight na inuutusan ay hindi ganito humawak ng espada, sila ay nagsisimula bilang mga Sword Walker, pagkatapos Sword Runner, at kapag kaya na nilang gamitin ang kanilang mga aura ay matatawag na silang Sword User. At pagkatapos doon ay Sword Owner, at ang panghuling stage ay Sword Master, na bibilang lamang sa buong kontinente ang nakaabot sa ganoon na antas. Iyon ay 15 lang ang tao na umabot sa ganoon na antas at kabilang na siya doon. Sa mga nakita raw niya ngayon ay ito ay isang kabaliwan, kahit pagsamahin pa ang lahat ng mga mandirigma na nasa antas ng Sword Owner sa buong kontinente ay halos aabot lang sa 200, ngunit ang mga ito ay umabot na sa 200 at ang pinakamasaklap ay silang lahat ay nagsama-sama. Makalipas ang ilang sandali ay tumahimik na ang kabundukan ng Laganza kung saan pinagpapatay ng mga sundalo ang mga orc. Habang itong si Gerard ay nananatili pa rin na natulala at malalim ang kanyang iniisip na itong kabundukan ng Laganza ay isang mahigpit na lugar na mahirap matitirhan ng mga tao, paano naman magkaroon ng isang bansa sa ganitong lugar? Ngunit natigil si Gerard sa kanyang iniisip dahil bigla na lang siyang bumangga sa kariton na bigla na lang tumigil sa pagtakbo, kaya napasigaw na lang itong si Gerard na kanyang tinanong ang sundalo na kung bakit naman sila biglang tumigil. Pero nang pagtingin niya sa kanyang harapan ay napanganga na lang siya na sumisigaw ng malakas na hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita, dahil nakita niya ang isang malaking pader ng isang malaking gusali sa gitna ng kabundukan ng Laganza, kaya nasabi na lang ni Gerard sa kanyang sarili na paano raw nagkaroon ng ganito kalaking gusali sa gitna ng kabundukan ng Laganza.